Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Senator Amy Marcos, kapatid po ng ating presidenteng Bongbong Marcos. Ano po kaya ang nangyayari kay Senator Amy? Bakit po imbis na tulungan niya ang ating presidente, ay isa pa siya sa nangunguna sa pagkontra sa mga polisiya ng ating presidente? Alam niyo, nung una ko siyang marinig na nagpahayag siya ng pagkontra sa ating presidente, sabi ko normal lang yun. Pwede ka naman talagang mag-disagree kung meron kang ayaw sa mga polisiya ng ating presidente. Pero nung nagkasunod-sunod na siya, parang iba na. Bakit mas marami siyang kontra sa mga ginagawa ng ating presidente kaysa sa inaayunan niya? Nakakalungkot pong isipin, lalo na sa atin mga Marcos loyalists at mga supporters ni President Bongbong Marcos. Alam po natin na porke Marcos ang nakaupo ngayon, marami pong mga tumutulisa sa kanya at gustong ibagsak ang kanyang gobyerno only because siya po ay anak ni Apo Lakay. Ang masakit nito at nakapagtataka, bakit yung mismong kapatid niya, imbis na suportahan ang ating presidente, ay isa sa madalas pumuna sa mga ginagawa ng ating presidente. Panoorin po natin tong video ko tungkol po kay Senator Amy Marcos at bakit parang lumalabas na siya pa ang numero unong kontra kay President Bongbong Marcos. Let's all watch this. And speaking of this karma na sinasabi nila, yun daw mga kumakalaban sa pamilya Marcos ay may bad karma na dumadating na kahit na hindi daw gumalaw ang taong bayan, karma na mismo or langit na mismo ang maghahatol. Ito po ang tanong. Sa ginagawa po ng kapatid ni President Bongbong Marcos na si Senator Amy, na panay ang batikos at kontra ngayon sa kanyang kapatid na si President Bongbong. Ganito rin kaya ang aabuting karma ni Senator Amy? Dahil kung papansinin niyo po, imbis na suportahan ni Senator Amy ang kanyang kapatid, ay panay ang kontra niya sa mga desisyon, lalo na sa mga major decisions ng ating presidente. Lagi pong pinapasok ni Senator Amy si Apo Lakay. Kasi ayaw daw niyang masira ang legasiya ni Apo Lakay, na pinaglaban daw nila ang legasiya ng kanyang tatay. Ang masasabi ko lang po, matagal na pong wala si Apo Lakay. Huwag na nating hukayin. Nananahimik na po, and I am sure sa pag-upo ni President Bongbong, nakangiti po si Apo Lakay kung nasaan man siya. Pero ano tong ginagawa ng kanyang kapatid? Imbis na suportahan ang ating presidente, panay batikos pa at pag-criticize ang inaabot ni President Bongbong mula sa kanyang mismong kapatid na imbis na suportahan siya, ay lagi siyang binabatikos, lalo na yung mga ginagawa ng ating presidente. Ang dahilan ni Senator Amy, because she is the firstborn of Apo Lakay at ayaw niyang masira ang pangalan na Marcos. Sa ginagawa ni Senator Amy, hindi ba niya sinisira ang pangalan ni President Bongbong Marcos? Marcos pa rin po. Kahit na pagbali-baligtarin nyo ang mundo, si President Bongbong ay isa pong Marcos. Laging sinasabi ni Senator Amy, ang tama ay tama, ang mali ang mali. Ang problema kasi nito, sa nakikita ko lang po, correct me if I'm wrong, para bang ang tingin ni Senator Amy, mas matalino siya kay President Bongbong Marcos. Na lahat ng iniisip ni Senator Amy, lahat ng kanyang suwestyon, panukala at gustong gawin ay tama. Siya na lang ang tama. Lahat na lang ng kanyang inisip para sa bansa ay tama. Na akala mo, siya lang ang nag-iisip ng kabutihan na para sa bayan. Lahat ng ginagawa ng ating Presidenteng Bongbong Marcos ay mali. Nakita nyo naman sa mga galawan at sa mga pahayag ni Senator Amy. Ito nga binanat-banata ni former President Rodrigo Duterte, yung kapatid niya. Tinawag na adik, tinawag na kung ano-ano. Pinagtanggol ba siya ni Senator Amy? Hindi. Ang nasabi lang ni Senator Amy, kakaloka. Tama ba yun? Harap-harapan na binastos, minura ang iyong kapatid. Pero ang loyalty mo nandun pa rin sa mga Duterte. Pinagre-resign na ni Baste Duterte si President Bongbong. Tamad daw at walang pagmamahal sa taong bayan. Pero imbis na ipagtanggol
ni Senator Amy, mas pinanigan pa niya at binigyan ng katwiran si Baste Duterte kung bakit nasabi nito yung kanyang mga nasabi. Tigilan na sana ang paggamit sa pangalan ni Apo Lakay. Nananahimik na po si Apo Lakay. Masaya na po siya dahil kahit na hindi na niya inabot naman at nasaksihan ni former First Lady Imelda Marcos na nalinis ang kanilang pangalan at naging presidente pa si Bongbong Marcos. Ano ba ang sinabi ng dating unang ginang? Yung dalawang lalaki sa kanyang buhay, pareho pang naging presidente at mahal na mahal niya itong mga to. Ano kaya ang masasabi ni Ginang Imelda sa mga pinaggagawa ng kanyang anak na si Amy? Sa tingin niyo matutuwa yon? Or baka lang namang gusto ni Senator Amy na porke siya ang firstborn ni Apo Lakay, siya dapat ang mamuno sa Marcos clan. Meron po akong isang clip na napanood kung saan sinabi ni Bongbong Marcos nung sila ay nasa Hawaii pa. Ang sabi po niya, as the head of the Marcos family. As the head of the Marcos family. So, inaako ni Bongbong Marcos din na siya ang tumatayong head of the family nung nawala si Apo Lakay. Pero the way things are going, parang hindi pumapayag si Senator Amy dyan. Dahil gusto niya as the firstborn child of Apo Lakay. Siya dapat ang laging tama at walang tamang gagawin ang kanyang kapatid. Dahil sinabi nga ni Senator Amy, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Ang lumalabas nito, lahat na lang ng mga sinasabi ni Amy Marcos, yung kanyang iniisip, yung kanyang mga panukala, yung kanyang mga kagustuhan na mangyari para sa bansa ay tama. Siya lang ang laging tama. At lahat ng ginagawa ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, again, I repeat, ni President Bongbong Marcos ay puro mali. Wala na bang nakitang tama si Senator Amy sa kapatid niya? Lalo na dun sa mga major decisions ni President Bongbong. Lagi pong nakakriticize si Senator Amy. If you don't believe me, tumingin po kayo sa mga bali-balita. Mas marami po yung mga pagkakataon na salungat si Senator Amy sa mga gustong gawin ni President Bongbong Marcos. Kung meron po siyang sinasang-ayunan, iilan lang po yan. Mas marami po yung kontra si Senator Amy. Only because she is the firstborn and ang tama ay tama at siya yon at ang mali ay mali. At yon ay si President Bongbong Marcos. Kung totoo yung sinasabi nila na lahat ng kumokontra sa mga Marcoses and in this case kay President Bongbong Marcos ay bad karma ang inaabot, wag naman po sana mangyari kay Senator Amy yun. Dahil naniniwala pa rin ako sa sinabi ni Senator Amy sa kanyang isang interview na wala daw makakapaghiwalay sa kanilang magkapatid dahil galing daw sila sa iisang puno. Pero parang kontra po yan sa mga ipinapakita ni Senator Amy. Kailangan po ng ating presidente ng suporta. Kung hindi po maibibigay ni Senator Amy na kapatid ni President Bongbong ang suporta, tayo pong mga supporters ni President Bongbong ang magbibigay sa kanya ng needed support. Ayan po, sa tingin ninyo, bakit kaya nagkakaganyan si Senator Amy Marcos? Siya ba ay talagang kontra na sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos? Panalangin ko po, wag naman sanang tuluyan na magkasira ang magkapatid na to. Ipanalangin po natin na kahit na anong mangyari ay buo pa rin at nagkakaisa ang pamilyang Marcos. Hanggang dito na lang po muna, hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.